Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalo't walang awa. Naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Si Yahweh ay hinilait at sinusumpa ng mga sakim. Ang masabi ng masamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila ay walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasama ay palaging nagtatagumpay. Ang hatol ng Diyos ay di nila mauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapagparang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ng aking paglalahad, ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 10, talata 7 hanggang 9. Namumutaw sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya, dila nila'y laging handa. Sa marilit masamang pananalita, sa mga nayon sila'y nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leon na nasa taguan, mga kawawang dukhay inaabangan. Hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Ito po ang salita sa banal na kasulatan. Lagi pong magpuri sa Amang Lumikha at magpasalamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 10 verses 10 to 11. Dahil malakas sila, ibinabagsak nila ang mga kawawa hanggang sa hindi na makabangon pa. Ang akala nila hindi sila pinapansin ng Diyos at hindi niya nakikita ang kanilang mga ginagawa. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 10 verse 12 to 13. Parusahan niyo na po, Panginoong Diyos, ang taong masama. Huwag niyo na pong pabayaan ang mga inaapi. Bakit nilalait ng taong masama ang Diyos? Sinabi pa niya, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 10, verses 14 to 15. Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan, at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lang umaasa, sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasamay iyong baliin, parusahan mo sila't kasama ay sugpuin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang ang araw po muli sa ating lahat at purihin muli ang Panginoon. At tayo po ay nasa Psalms chapter 10 at ang ating pong babasahin ay 16 to 18. Sabi po dito, Panginoon, ikaw ang hari magpakailanman. Wala nang ibang bansang mangimasok sa bayan mo. Panginoon, dinirinig mo ang mga dalangin ng mga mahihirap, pinalalakas mo ang kanilang loob at tinutugon mo ang kanilang mga hinaing. Pinagtatanggol mo ang mga ulila at naapi para hindi na sila takutin ng masasamang tao. So dito makikita po natin na ang Panginoon ay talagang hari magpakailanman. Tunay na hari magpakailanman. So dito ipinapahayag na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon. Kahit mga bansa na malalakas, mga naghahari-harian, ay wala po silang kakayahan na nagawin ang lahat ng bagay. Pero ang Panginoon ay kaya po niyang gawin ang lahat. Sapagkat sinabi nga niya, everything I plan, it will come to pass. And I do whatever I wish. So, ibig sabihin, ginagawa niya ang nais niyang gawin. Pero kahit gaano katatag ang isang hari, kahit gaano kalawak yung kanyang nasakupan, o gaano man katindi yung kanyang kapangyarihan, siya po ay sakop pa rin ng Panginoon. Sabi nga ay kapit ng Panginoon ang bawat desisyon ng hari. So dito ipinapakita lang na yung mga hari ay may hangganan yung kanilang mga katungkulan. Pero yung Panginoon, sinasabi dito ng Psalmist,
na ang Diyos ay hari magpakailanman. No? Talagang Panginoon, ikaw ang hari magpakailanman. Walang ibang bansang manghimasok sa bayan mo. So, ibig sabihin, kahit kumbaga walang banta, no, doon sa Panginoon, sapagkat siya po ay makapangyarihan. At dito makikita din po natin na talagang ang Panginoon ay hindi po siya bingi sa mga hinaing, sa ating mga prayer, sa ating mga nais, no? Sapagkat alam lang ng Panginoon kung ano yung best para sa atin. Kaya kung ano yung makakabuti, yun lang yung ibinibigay ng Panginoon. Talagang kahit anong gawin natin. Pero dahil alam ng Panginoon kung ano yung the best para sa ating buhay, ito lang po yung kanyang ipagkakaloob. At dito makikita din po natin yung Panginoon ay may kakayang ipagtanggol ang sinuman. No? Lalong higit po yung walang mga kakayahan, yung mga mahihina, mga naapi, ito po ay hindi po pinapabayaan ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, no? Na ang Panginoon ay talagang laging dinirinig, no? ang mga hinaing ng mga naapi. Kung kaya dito po natin makikita na talaga ang Panginoon ay Diyos na mapagmahal at hindi po kayang tawaran, no, yung kanyang kapangyarihan. Alam niya kung alam niya yung ginagawa niya, no, at alam niya kung ano yung tama at walang makakapagbawal po sa kanya. So napakasarap po na may Diyos na sinasamba natin, pinaglilingkuran, na isang Diyos na tapat at pagmahal. So muli po, purihin muli ang Panginoon sa binibigay sa ating pagkakataon na tayo ay patuloy na makapag-devotion, makapagbasa ng Biblia sa bawat araw. God bless muli, everyone.